Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, August 26, 2026. So, laglag pa rin. Laglag pa rin pala yung index natin. So, hindi ko nabasa pala to. So, nag-close tayo ng 6,137.23. So, para malakas ulit yung drop, negative 0.8%. So, nandito na tayo sa MA 100. Malapit na tayo sa 6,000 na support level natin. And continuous pa rin po yung net foreign sell dito sa market natin. So meron ulit tayong 600, kung tama yung basa ko, 692 million na net foreign sell. Ayan. So si Ali na naman tsaka si ICT yung nagpababa dito sa markets natin. So yung mga trending stocks natin, medyo mix yung galawan. Pero no umaga alam ko mga penny stocks yung lumilipad kanina umaga. Pero parang ang pattern natin ngayon pala sa technology stocks. So IMI at saka si Certec. May mga nababasa na naman ako sa kumokontra sa PAX Silica natin. Okay? So baka pagod na yung market ulit natin kasi mag-ano na naman tayo, di ba? Long weekends na naman, di ba? Monday. So wala tayong tamba, 31. Wala tayong trading day dito sa PSE market. So meron pa Thursday and Friday, pero 3 days na off ulit yung markets natin. Ayan. So baka yun yung ano. So abangan natin kasi sakto naman katapusan by Monday, di ba? So hopefully by that time, pagdating yung September, magbabalikan na yung foreigners sa market natin. Sakto naman noon, by that time, nandito na tayo sa support level natin. Okay? So tignan natin yan. So sa global market, mix yung futures na nakikita ko sa US pero kagabi medyo nagberde sila. So ang usapan ngayon sa US market, yung 50% tariffs ni Donald Trump sa Canada, which is lumalaban din si Canada, di ba? So yun naman yung bagong problema ni Donald Trump ulit. So wala tayong nababasa na bago sa giyera sa bandang Iran. So European stocks medyo okay yung kilaw. And then siguro mas marami yung berde sa Asia markets pero meron ding mapula sa galawan po nila. Okay? Cryptocurrencies, mukhang pababa. Si crypto natin, tama na yata yung pagkakabenta ko. So 77K, yung nakita ko kanina. Si Sol bumababa. Tama ba? 97 yung current price niya. Okay, so balik tayo dito sa Philippine market. So biglang sumipa si ABA. Tinitignan ko yung earnings niya kanina. Baka yun yung catalyst. Hindi naman, di ba? So sumipa siya. So nag-close siya ng 10.29%, which is breakout. And then meron siya 513K net foreign buy. Tapos si IMI bumabalik. So nag-bounce 6.43%. Bumagsak na to eh. So medyo bumawi siya yung galawan niya. Hindi ko nakita yung net buy method. Then si CREC up ng 6.18%. Meron siya 1.5 million net foreign buy. Tapos si Certec another bounce 3.94%. Meron siya 121K net foreign buy. ACR si Alsons 3.33%. And FCG marangkada pa rin. So 2.99% and meron siyang 574K net foreign sell. Okay? So yun po yung pag-usapan natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks may risk na involved sa market. As usual, due diligence na lang po kung yung stocks yung gusto mo bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So sa mga usual viewers, maraming salamat sa mga nandito pa rin sa PSE market natin. Yung daily reviews, check mo na lang, company reviews. So maglo-long weekends. Sample trades sa PSE market, basic indicators, and then risk management, basic learnings, and yan, mga basic learnings sa PSE market. Fundamentals pala yung isa. And then, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para updated ka naman sa mga crypto related blogs. And then, social media, follow mo na lang po. Facebook account na Palaboy Trader.
at saka Facebook page. So check mo na lang po para updated ka sa mga posts natin. And then tingin tayo sa Twitter. Konti lang ulit yung na-repost ko dito. Silipin natin. So meron tayong, ito, may summary tayo dito sa PSE Market and tinamaan si ICT. So services yung bumagsak, negative 2.47%. Then nag-bounce ng konti yung mining natin. Nag-up siya ng 0.14%. Pero si gold, medyo naglaylo, no? Namumula yung kadila niya. Okay? So yun lang, yung pinakabad pa rin sa atin. Siyempre, ghost month pa rin, 692 million na net foreign sales. So medyo nakikita naman natin, bumibigay si PSE market talaga natin. Okay? So tignan na lang natin for next month kung makakabawi ulit tayo kasi bare months na. Okay? Mega World targets nearly 12,000 hotel rooms by 2032. So buti pa si Meg, medyo umarangkada. Tapos si GCash pushes IPO timetable, adds HSBC and CLSA as a book runner. Yan. SCP, NGCP to defer 8.2 billion transmission projects to 2027. Bad news yata yan. And then Wall Street gain Tuesday as tech stocks bounce. At ito yung winners and losers ng market natin. So medyo malabo na yung mata natin. Doon na lang mamaya kay Instagram. So SMC and PAL, new na EI infrastructure and Philippine Airlines sign in airport use agreement. Tapos si DHI lifting na. Okay, so kailan ba to? Matagal na yata to August 20 pa tong O naka-trading hold pa tayo. Ayan, ako nawawala sa reviews natin. So, ayan, mag-relief ng trading hold. Tapos, may summary. Jollibee was named Global Growth Champion. Nung first half, mapula na talaga. So, 0.54 down na tayo ng first half. And services pa rin. So, most likely si ICT yung nagde-drop. Tapos, nakabawi si mining. Moody's, PH growth, unlikely to top 6% in medium term. And then sa bigger news, China criticizes new US sanctions as Iran vows to retaliate. So Tehran says Oman deal on Hormuz does not mean straight open na naman pala. Ayan. So mataas pa rin gasolina. Expect ganun na lang. Okay? And then yung mga post natin kahapon. Ayan. So konti lang nakikita ko na related sa PSE market. Okay? So patalastas ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa PS Market. So, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. Okay? So, punta tayo sa index. Okay. So, based dito sa galawan natin, mahina nga. So, papunta na tayo sa support area. So, 6,000 yung yung bearish na bet ko sa PSE. So, may gap tayo dito. And nakita mo naman, so, araw-araw pa rin na net foreign sell. Hopefully, mali tayo ulit pagdating ng Friday kasi nung last week, eto, nag-verde tayo, di ba? Hopefully, bumawi siya. Pero mga pinipitik na stocks, yung mga yung mga hindi masyadong napapansin, di ba? CREC, ABA. So, si ABA, sabi ko nga, hindi naman maganda yung earnings, pero pinipitik pa rin siya. Okay? So, bearish yung galawan sa PSE market po natin. So, 6,137, negative 0.86%, and 692 million net foreign sell. So careful pa rin tayo sa mga big caps natin kasi naglalaglagan pa rin naman. So ICT talaga yung humila sa index. So kinakain niya yung mga gains niya last time Tapos medyo naglalabasan yung foreigners, okay? Sa big caps yan. So dito naman sa winners, so yung pinaka-movers, maraming penny stocks. Dito na lang tayo sa may volume. So nanguna dito si ABA. Yan, ABA naman. Di ba mining din naman to? Abacor Holdings. So yun nga lang, bakit pangit? Mostly hindi mining yung business niya. Okay, so 10.29% up si Max, kulang sa volume. IMI, ayan, medyo bumalik.
buti na lang, no? Medyo nag-ano siya kanina eh. Nag-drop. So, 6 point, laki din, no? 6.43%. Tapos si Tech, 3.94. Mabalik. Mukhang babalikan na niya yung taas. FCG ito, gumaganda. So, 2.99. Si PhilWeb, 2.82%. Felix Mining, 2.09. And Monde, maganda pa rin yung mining, 2.34%. Okay? So, sa losers natin, si Upson, yan, yung umakit last time. So, baka ano muna, maglalaylo muna si Upson natin. Pero may target siya dito. So, negative 6.45%. Si FGen, nako, okay. Ayaw kasi magbenta, no? Mag-tender offer. So, negative 5% and top, negative 4.95%. Yan. Hopefully, ano yan, higher low si top natin. May na pa rin si no? GMA. Kailan babalik sa 7 si GMA 7 natin? Minus 3.55%. Okay? So, yun po yung mga movers. Silip tayo sa global. So, yung futures, mix. O halos mapula lahat pala, no? S&P futures, minus 0.05. Dow futures, minus 0.01. Nasdaq, minus 0.1%. Okay? So, yung ating US market kagabi, okay siya. European stocks, okay. And then, mix yung galawan sa Asian markets. Kasi mas marami nga yung verde po sa kanila. Okay? So, dito naman sa crypto, medyo bumababa, no? O, profit taking. So, Bitcoin, 78K. Ano kaya ang natin, bottom ulit nito? Tapos si Ethereum, nag-aabang tayo eh. 2.4K, si BNB, 703. Mataas pa rin si BNB, no? Sol, 96. Mataas pa rin naman. Yan. Pero medyo pullback. Yan, nagpo-pullback si cryptos natin. Okay? So, balik tayo dito and quick review ulit dito sa trending stocks. Medyo mahina talaga yung yung blue chips na naman. Okay, so nahin natin si ABA, yung mga hindi natin expect na gumalaw. Sila yung pumipitik. So, breakout, ilang buwan din to, no? July, August, so halos 2 months na. Ay, hindi pala, mahaba. Since January. So, nagko-console lang si ABA. So, tignan natin kung abot siya dito sa next resistance. Malapit dito sa 0.40. So, 0.4. Okay? Since malakas yung bigwas niya, medyo tinaasan na natin yung resistance area natin. So, okay yung galaw ng ating RSI. Ayan, so maganda. Overbought ng konti o 69 pala. So, overbought. So, 0.375 yung closing price. Galing din, no? 10.29%. Ayan, di ba? So, nag-ano siya from March, Conso, and then isang araw lang, nagina kagad yung mga winners yan, yung mga holders. Okay? Next, si IMI, bumabalik. So, buhay pa si IMI natin, no? Lumalaban, tingnan natin kung babalik siya ulit dito. So, nakabalik tayo dito sa MA20. Yan. So, yan na lang gagawin nating pinaka-support level natin kasi false breakdown. Marami siguro napakat dito kanina. Kaya medyo laki ng volume niya. So, nag-close siya 7.12. So, okay yung RSI. Up ng 6.43% and may volume, 42 million net foreign buy. Okay? Next, CREC, City Core, ayan, breakout. So, may volume naman kahit pa paano, 3 million. So, yan na. And on the way siya, malapit lang pala yung resistance area. Sa baba ko to. So, pinaka-support kasi breakout isang candle, di ba? 4.6 and then 5 peso. Maganda rin pala tong si REC, no? Matagal din, pero mayroon siyang price appreciation. Okay? So, overbought na 75 yung RSI. Okay ba earnings? O, di ba? So, yung tinitira nila na pinagagalaw, yung mga medyo maganda yung earnings. Ayan, 112%. Okay, hindi lang natin napapansin, no? So, nag-close siya 4.98. So, bullish, overbought yung RSI, and then 6%.
1.5 million net foreign buy. Okay? Next, si parang Certec. Buti pa nga si Certec. Gumagalaw din to kahit walang catalyst eh. Paksilikil lang tayo. Okay, so on the way na siya. So, dali na makita resistance. And then yung pinaka-channel natin sa kanya. Okay. So, clone natin to. Yan. So, maganda yung galaw niya. RSI, above RSI 52. Okay. Nag-close siya 1.32, 3.94% and 121K net foreign buy. Okay, gumagalaw. Next, si Alsons. Ulik. After, hindi, talagang ano siya, diretso. Ayan, ito maganda, no? Okay. Ito okay pag pinitek bago mag-weekends. So, medyo mataas pa, 1.38. Ano siya eh, bullish yung ano niya, flag. Bullish flag. Okay. So, gawin mo lang support yung trend lines natin. Kaya lang, overbought na nga. So, RSI 87. Pwede pa siguro, no? Isa pang hataw bago mag Doji. So, nag-close siya ng 1.24, 3.33. Tama, no? Percent. Malabo na yung mata ko. And then, 867K net foreign sell. And then, lastly, si FCG. So, babalik kaya sa SOPI. Si FCG natin. So, resistance 0.72. So, okay yung trend. Yan na lang pinaka-support. Ito yung pinakamalapit. 0.64. Okay? Bullish. Kasama nung RSI. Tsaka MACD. Yan. Ganda ng direction. Tapos nagkaka-volume na rin. Nag-close siya 0.69. Up siya 2.89% and 500K net foreign sell. Okay? So mga ka-blue chip holders, tulog pa rin yung ibang alaga natin. So ano pa tayo ng yung maganda yung earnings yung pinupuntahan ng mga traders today. Okay? So yun yung pinaka-pattern natin. Okay po. So yun lang bago tayo close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Or kung crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat.